Lintao, tamad kang walang silbi. Ninakaw mo ang 3 itlog ng baby namin. Bilisan mo at magbayad ka. Kung hindi, gigibain ko ang sirang bahay mo. Muli akong nabuhay. Bumalik ako sa edad na 18. Noong buhay pa si Xiaoyu. Xiaoyu. Kuya, ikaw ba ang kumuha ng mga itlog ng bibe? Isauli mo na sa hipag mo. Huwag mo na siyang hayaang magalit. Sa nakaraang buhay, isa akong inutil na walang paninindigan. Wala akong nagawa kundi panoorin si Xiaoyu na malubhang nagkasakit. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mamumuhay ako ng marangal. Ayos lang, kuya. Hindi ko ninakaw iyon. Humiga ka lang at huwag kang gagalaw. Ako na ang bahala rito. Kailangan kong kumita agad ng pera. Para mapabuti ko ang buhay ni Xiaoyu. May lakas mang magnakaw, wala namang lakas umamin. Lumabas ka rito ngayon din. Napagalitan na naman ba ang bunsong Lin? Kasalanan ba niya kung maagang namatay ang ama niya? Lintik, maaga kasing namatay ang ama niya. Karapat-dapat lang naapihin siya. Ano ang tinitingin-tingin mo? Balak mo bang takasan ang utang mo? Tapos ka na bang mang-insulto? Ha? Tinatanong ko kung tapos ka na bang mang-insulto. Ayos ikaw na ang nagnakaw, ikaw pa ang matapang. Maniwala ka sa akin, tatawagin ko rito ang kuya mo. Hindi ako ang kumuha ng mga itlog. Ang kuya ko ang nagsabing manggulo ka rito. O ikaw mismo ang nagtatangkang man lamang. Parang may kakaiba kay Lintao ngayon. Ano ang ipinagbago niya? Umalis ka kapag naglakas loob kang bumalik dito. Umalis ka kapag bumalik ka para manggulo. Hindi na bibig ang kikilos ko. Sige, ang tapang mo. Tingnan natin kayong magkapatid. Hintayin ninyong mamatay kayo sa gutom sa sirang bakurang ito. Huwag kayong lalapit sa pinto ko para humingi ng tulong. Tama na, tama na. Wala nang palabas. Sa buhay na ito, hinding-hindi na ako magiging inutil. Hinding-hindi ko hahayaang magdusa si Xiaoyu. Natukoy ang muling pagsilang ng tagapagdala. Otomatikong inaaktibo ang sistema. Sistema. Impormasyong ginto ngayong araw. Eksaktong 2:00 ng hapon. 20 metro sa kanan ang Blackstone Reef. Lilitaw ang higanting grouper na tumitimbang ng 50 kilo. Nakalock na ang mga koordinado. Grouper. Isang dambuhalang batik-batik na grouper. Ang isang ito ay sapat na para may pambili kami ng bigas, harina, at mantika ng ilang buwan. May pambiling gamot na si Xiaoyu. Ihintayin ni Xiaoyu na makabalik si kuya. Ahem, kuya tao. Bakit ka na parito? Hihiram ako ng kawit at PC sa bahay ninyo. Pati na rin ang lumang bangka ninyo. Kuya, nalusutan na ba ng tubig ang utak mo? Hindi ba sinabi mong mabigat na trabaho ang pumalaot? Noong isang araw, niyaya kitang manghuli ng lamang dagat. Sinabihan mo pa akong walang mararating. Tama na ang satsat. Hihiram ka ba o hindi? Sige, pero kailangan mong sumama sa akin. Baka lumubog ang bangka kapag ikaw ang naggaon. Halika, itulak natin ang bangka. Hindi, kuya. Pwede bang hayaan mo muna akong magsipilyo? O, bumaba na sa dagat ang dakilang Lin. Pupunta ba tayo sa palasyo ng dragon para painumin ang hari ng dragon? O manghuli tayo ng 2 kargada ng putik sa dagat? Ano ba ang mahuli natin kasama si Xiaopeng? Isang duwag. Isang inutil na duwag. Kapag nakakakita ng malalaking alon, naihi sa pantalon. Hahaha. Kayo. Huwag ninyo silang pansinin. Magpatuloy tayo. Huwag nang makipagtalo sa kanila. Itulak na ang bangka sa tubig. Mas may silbi ang makahuli ng isda kaysa puro salita. Kuya, saan tayo pupunta ngayon? Blackstone Reef. Ano? Kuya, nilalagnat ka ba? Napakadelikado ng lugar na iyon. Kahit ang mga veteranong mangingisdang ilang dekada nang nangingisda ay hindi nangangahas pumunta roon. Dahil nga walang nangangahas pumunta roon. Kaya tayo ang pupunta. Kakayanin ba nating dalawa? Xiaopeng. Naniniwala ka ba sa akin, Xiaopeng?
Kuya, naniniwala ako sa iyo. Sasabak ako. Paanda rin ang bangka. Kuya, sabi ni Itay, mahigit 30 metro ang lalim ng tubig doon. Napakalakas at mapanlinlang ng ilalim na agos. Marami ng taong hindi nakabalik. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Dito mismo. Gagamit ka ng ganito kalaking kawit. Balya na ba ang balak mong hulihin? Bato at damong dagat lang ang narito. May mahuhuli ba tayong isda? Ayun na. Huwag kang tulala. Itaas mo ang sagwa ng bangka. Halika, tumulong ka. Kuya, ang kamay mo. Huwag mong alalahanin ang kamay ko. Kahit mamatay ako, hihilahin ko pa rin ito. Pambili ito ng gamot ni Xiaoyu. Noong nakaraang buhay, wala akong napanghawakan. Pero sa buhay na ito, ang biyayang kusa ng inilapit ng langit. Kahit mapatid ang ngipin ko, lulunukin ko, ako si Lintao. Aba, Diyos ko. Ah, kuya, talagang nahila mo ito. Higpitan mo ang lubid. Bumalik tayo sa baryo. Kuya, ang bigat naman nito. Tingin ko, mahigit 60 kilo ito. Diyos ko. Ang laki ng isdang ito. Siguro, nasa 50 kilo ito. Wala akong nakitang ganito sa loob ng 7 o 8 taon. Napakalaking halimaw na isda. Mga iho, saan ninyo nahuli ang isdang ito? Nahuli namin sa Blackstone Reef. Sa lugar na iyon. Wala na ba kayong pagpapahalaga sa buhay? Parang napulot lang ang buhay ninyo. Para kay Xiaoyu. Eh ano naman kung wala na? Kanino itong sirang sedan? Baka may mga taga-itaas na dumating para mag-audit. Baliw na talaga. Binablock ni Lin ang sasakyan. Nangangahas siyang humarang sa sedan. Hindi ba siya natatakot makulong? Hinarangan mo ang sasakyan ko. Ano ang pakay mo, magbebenta ka ng isda? Isang buhay na higanting isda na kagagaling lang sa Blackstone Reef. 60 kilo ang buong timbang nito. Sa buong baryo gin siya. Kahit halughugin ninyo ang buong lugar, wala kayong mahahanap na pangalawa. Maganda ang kalidad ng paninda. Pero hindi ka siya sa likurang lalagyan ng sasakyan ko. Maaari kong ihatid sa inyo mismo. Basta kaya ninyo ang presyo. 100 yuan. Kukunin ko ang isdang ito. 100 yuan, 1 taon na akong magtrabaho, ganyan din ang kikitain ko. Sandali lang. Lintao. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Ito ay pananamantala sa presyo at muling pagbebenta. Lahat ng transaksyon sa yamang dagat ay kailangang dumaan sa kooperatiba ng supply at pagbebenta.
Hindi mo pwedeng kunin ang perang ito. Ako ang taong konektado sa tanggapan. Ako ang manager sa pagbili ng aming tanggapan. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Kung may reklamo ka, sabihin mo sa pinuno mo. Pumunta ka sa Jinsha Hotel. Doon tayo mag-usap. Hindi wala akong reklamo. Kuya, sobra naman ito. 25 yuan, kahit isang taon mag-alaga ng manok ang nanay ko. Hindi pa rin siya makakaipon ng ganito kalaki. Hawakan mo ito, wala ka bang sasakyang bangka? Hindi na umaahon ang mga isda. Kuya, sasama na ako sa iyo. Mula ngayon, sasama ako sa iyo sa trabaho. May kakayahan na, may malasakit pa. Maayos ang batang ito. Maaari natin siyang lapitan ng mas mabuti. Umuwi ka muna. Hahanapin kita mamaya. Kanin, harina, mantika at asin. Lahat ay dapat pinakamaganda. Timbangin mo ang 2 gin na karne, iyong may tamang taba at laman. Kumuha ka rin ng gamot sa sipon at pampababa ng lagnat. May kupon man sa karne o wala. Hindi na kailangan ng kupon. May pera ako. Tingnan mo ang taba ng karne. Umaagos ang mantika. Linkyang, talagang umasenso na ang ikalawang kapatid mo. Talagang sinuwerte ka sa buhay. Nakahuli lang ng malaking isda, lumipad na ang yabang. Malay mo, sa susunod ikaw naman ang palarin. Saang lok kaya iyon? May pera kang pambili ng karne, pero hindi mo alam igalang ang kuya mo. Sa susunod, papuntahin ko si Linkyang. Tingnan natin kung makapagmamatigas ka pa. Kuya, ang bango, ano iyan? Sige, kainin mo ang latak ng mantika. Kung masarap, magpiprito pa ako bukas. Kuya, hindi naman natin ito ninakaw, hindi ba? Hindi, pinaghirapan ko ito. Malinis ang perang ito. Halika, inumin mo ang gamot. Mula ngayon, araw-araw tayong may karne. Sa bawat araw mula ngayon, gagawin kong malampasan ni Xiaoyu ang ganitong buhay. Buhay na 100 beses na mas maganda kaysa rito. Napababa na ang lagnat, mabisa ang gamot. Ito ang unang kita. Mula ngayon, dadami lang ito. Hindi kailanman liliit. Inilalabas ang berdeng impormasyon. Sa dalampasigan ng Bakawan, direksyong Timog Kanluran. Sa mga damuhan sa bahaging naaabot ng tubig, may 13 piraso. Namumuhunan sa pinakamagandang alimasag na hitik sa laman at taba. Tawagin mo si Pengzi. Magtrabaho na tayo. Kuya, paano mo nalaman na may ganitong alimasag dito? Dito, pati kambing ay ayaw pumunta. Unang klase ang alimasag na hitik sa taba. Ginto ang laman ng alimasag. Kuya tao, tatlo ang nahuli. Naku! Kuya tao, yumaman na tayo, talagang yumaman na tayo. Hindi ba abot ito ng ilang dosenang yuan? Simula pa lang ito. Tara na, umuwi na tayo. Lintao.
Narinig kong naibenta mo ang dragon boat na iyon ng 100 yuan. Yumaman ka na. Bakit hindi mo yayain si Kuya Zu na uminom? Ano ang pakialam mo? Ayos lang, nagbibiro lang ako. Dati, nang hiram sa akin ang tatay mo ng 120 yuan. Nakasulat ng malinaw sa papel at patong ng patong ang interes. Ngayon, panahon na magbayad ka. Huwag kang paligoy-ligoy. Sinasabi mong may kasulatan ng utang. Ilabas mo. Ilabas mo. Sapat na ang kamao ko. Ngayon, hindi ako magbabayad. Dalhin mo na lang ang kapatid mong babae at umalis. Dalhin mo na lang ang kapatid mong babae at umalis. Mga 10 taon pa. Makakatipid din para sa pamilya ni Lin. Sino ang mga ngahas na manakit sa kanya? Kapag ginalaw mo siya, pati buong pamilya niya ang haharap sa akin. Gusto mo bang subukan? Sige, kung may tapang ka, 1 buwan. Hindi ka makakakuha ng 120 yuan sa loob ng 1 buwan. Huwag mong maliitin ang asarol na ito. Ginagamit lang ito sa pagputol ng kahoy. Gagawin kong mga tipak ng bato ang bulok na bahay na ito. Wala na. Isara mong mabuti ang pinto. Aalis muna si kuya at babalik din agad. Huwag kang matakot. Walang sinumang makakapanlamang sa iyo. Mahalaga ang bagay na ito. Hindi ito mabebenta ng maayos sa baryo. Aba, ano ba ang ginagawa mo? Kung mamamalimos ka, sa ibang lugar ka pumunta. Hindi ba ito ang lugar na naghahanap ng trabahador? Hinahanap ko si Manager Liu. Akala mo pwede mong basta tawagin si Manager Liu. Marami na akong nakitang probinsyanong katulad mo. Manloloko ka man o nagkukunwaring nasaktan. Umalis ka na rito. Kapag hindi ka umalis, tatawag ako ng gwardiya. Zero 056668. Manager Liu, nakabalik na kayo. Nanggugulo ang probinsyanong ito. Aayusin ko siya agad. Bisita ko siya. Hindi mo na kailangang pumasok bukas. Manager Liu, nagkamali ako. Nagkamali ako. Pumasok ka. Napakataas ng uring butter crab. Talagang kakaiba ang swerte mo. Sa halagang 50 yuan, sulit na sulit ang kalidad nito. Salamat, Boss Liu. May iba ka pa bang paninda? Kailan ka ulit dadaan sa baryo? Marunong ka rin palang magnegosyo. Sige, pupunta ako para tingnan sa Makalawa. Magpakumbaba ka lang sa baryo. Sa edad mong iyan, may pera ka na sa kamay. Madaling pag-inggitan iyan ng mga tao. Huwag ipagyabang ang yaman. Tandaan mo iyan. Ang pagiging mababang loob ay para sa tahimik na pamumuhay. Hindi pa payapa ang pamilya ko. Inilabas ang puting ulat ng impormasyon. Sa mga bahura sa kanlurang bahagi ng lungsod, may mga batuhan na nagiging lawa kapag humuhupa ang tubig. Nagtipon ang napakaraming fire squid. May 6 na oras bago masira. Ibenta agad habang sariwa. Kuya, mas matataba ito kaysa sa kay matandang Zhao sa silangang dulo ng baryo. Mas matataba pa ang pinatutuyong pusit sa bahay nila. Gaano karami ang malilikom natin ngayon? Humango tayo hanggang sa tumaas ang tubig, saka na tayo tumigil. Mang Chen, pahiram ng telepono. Kuryente pa ang hinihiram mo, kung gusto mong manghiram, humiram ka at umalis ka na.
May kagyat akong panindang ibebenta kay Manager Liu sa lungsod. Mahigit 50 kilo ng fire squid. Kapag hindi natawagan, masisira ito. Pahiram muna ng telepono mo. Ilang minuto lang naman ang kukunin ko. Ikaw, hamak na palaboy, kilala mo si Manager Liu. 20 taon na akong naglalayag. Pero hindi pa rin ako nakakasabay sa ganitong biyahe. Kapag hindi ka umalis, sinturon ang ipapalo ko sa iyo. Sinabi iyon ni Manager Liu. Darating siya sa loob ng 2 araw para tingnan ang mga lamang dagat na ito. Maghintay ka lang. Hahaha, nababaliw na ang mahirap na ito sa pangangarap ng gising. Tinatawag mo siyang Manager Liu, tumingin ka muna sa salamin bago ka magpanggap na mahalaga. Noong huling pumunta si Manager Liu sa baryo, bumili siya. Isang isda mula sa walang kwentang iyon ng pamilya ni Lin. Eksaktong ganito ang halaga. 100 yuan. Diyos ko. Manager Liu, naparito na naman kayo. Huwag ninyong sabihin kukunin na naman ninyo ang huli ng batang si Lin. Ayos bagong huling pusit na paputok. Sa ganitong kalidad, pinag-aagawan ito ng mga kainan sa kabayanan. 35 kuway. Akin na ang buong batch na ito. Sandali. Lahat kayo, sandali muna. Boss Liu. Hindi dumaan sa tamang proseso ang pakikipagtransaksyon mo sa production team namin. Si Lin Tao ay isang individual lamang. Isa itong hindi opisyal na transaksyon. Hindi ito inaprubahan ng brigada. Hindi mo maaaring dalhin ang pusit na ito. Saang tanggapan ka ba? Iinspeksyonin mo ang sasakyan ko. Ay, maling tao ang binangga mo. Hindi ka na muling sasagasa sa maling tao. Ako'y nagpapaalala lang. Bibigyan kita ng pagkakataon. Humingi ka ng tawad kay Lin Tao. Kung hindi, bukas mismo ay pupunta ako sa kabayanan para magsumbong. Isusumbong ko ang asal ng inyong brigada sa paglilingkod. Patawad. Pati si Kapitan Chen, nagkaroon din ng araw niya. Sa susunod, huwag ka nang magsalita sa likuran ko. Ang dila ng ikalawang anak ng pamilyang Lin. Talagang ang nakadikit na sa mataas na pwesto ang batang iyon. Sa mundong ito, kapag may kakayahan ka, saka ka lang ngingitian ng iba. Oh, impormasyon sa silangang labas, kanlurang bahagi ng madilim na bahura. May malaking kumpol ng batik-batik na lapu-lapu. Ang batik-batik na lapu-lapu, karaniwang tinatawag na isdang pantasya. Ang halaga ng isang gin nito ay katumbas ng 10 gin ng ordinaryong isda. Heto na, parating na. Kuya, may nahuli ako rito. Kuya Tao, tulungan mo ako. Hindi ako marunong lumangoy. Zhao Xiaopeng. Kumapit ka sa poste. Zhao Xiaopeng, kapit lang. Sa nakaraang buhay, wala akong nagawang mapanatili. Pero sa buhay na ito, walang sinumang makapag-aalis sa akin. Walang sinumang makapagnanais na agawin ang mga taong akin. Naghihintay sa akin si Xiaoyu sa bahay. Zhao Xiaopeng, kapit lang. Kuya. Akala ko kanina, ipapakain na talaga ako sa mga isda. Sa susunod, huwag ka nang tatalon sa mga bahura. Sa lugar na ito, 9 sa bawat 10 umaalis sa Pampang ay hindi na nakakabalik. Presyo man sa palengke, pero kumpara sa huli mo noong nakaraan. Mas maganda pa rin ang isdang ito kaysa sa karaniwang nasa merkado. Wala na ang tao.
Ano ang silbi ng isda kung wala ka naman? Kuya, buhay ko'y iniligtas mo. Hindi ko maaaring tanggapin ang perang ito. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Magkapatid tayo. Mula ngayon kung ano ang mayroon ako. Iyon na rin. Ilang beses ka na bang nakipagtransaksyon kay Manager Liu? Kailangan natin siyang imbitahang kumain. Para mas mapalalim ang samahan natin. Malaki. Malaki talaga. Ayon sa kwento ni Wenhu, may nakilala siyang pambihirang tao. Sa edad na 18, nakakalusong na sa Blackstone Reef. Nakakahuli pa ng dilaw na alimango sa dagat. At marunong pang magluto ng hotpot. Mas mabuting tikman muna natin. May magandang kinabukasan ang batang ito. Isuot mo ang relong ito. Kapag nasa Barrio Jinsha ka, banggitin mo ang pangalan ko. Kahit sa kabisera ng lalawigan, mahirap makahanap ng ganitong pagkakayari. Lintao ang pangalan mo. Manager Liu. Sa pagkakataong ito, masasabi kong ipinakilala mo ang isang mapagkakatiwalaang tao. Siguradong hindi ako nagkamali sa napili ko. Hulaan mo kung sino ako. Tama na, kuya. Iniunat ni Xiaoyu ang kamay niya. Ano ba? Mahal ba ito, kuya? Huwag kang magwaldas ng pera. Hindi naman mahal. Maganda. Bibilhan pa kita ng mas marami sa susunod. Basta makita kitang nakangiti, sulit na ang lahat ng hirap. Kahit gaano kahirap, sulit na. Nako, ilang araw lang tayong hindi nagkita, ang yabang mo na. Isang hair clip na binili ko. Kanino itong batang ito? Bakit ka may dalang ganitong sirang gamit? Ibinigay iyon sa akin ng kuya ko. Paano mo nagawa iyon? Bayaran mo ang pinsala. Ngayon din. Agad. Ako ang magbabayad. Ako ang sasagot sa bayad. Humingi ka ng tawad kay Xiaoyu. Xiaoyu, patawad. Xiaoyu, hindi ko iyon sinasadya kanina. Bibilhan kita ulit bukas, Xiaoyu. Mas maganda pa kaysa rito. Sige, susundin ko kayo, kuya. Tao. Nagkaroon ng problema sa pagbubuntis ng asawa mo. Kailangang magbayad ng deposito sa ospital bago siya ma-admit. Alam kong nagkamali ang kuya ko noon. Kahit saktan o pagalitan mo ako, ayos lang. Pero dalawang buhay ito. Tulungan mo silang mabuhay, pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo silang mabuhay, pakiusap. Buhay pa rin ito ng isang tao. Walang ginawang masama ang bata. Magkano? 15 yuan. Kunin mo na. Huwag na kayong lalapit at mang-abala sa akin. Salamat sa iyo. Tao. Kinukumbulsyon ang binti ko. Kuya tao. Sinagip mo ako. O ay. Magkapatid tayo. Bakit ka nagsasalita ng ganyan?
Huwag kang magsalita ng ganyan. Kuya, kakauwi lang ng kuya natin kanina. Sinabi niyang may mahalaga kang aasikasuhin. Pinapakuha niya ang mga gamit. Kahit pigilan ko siya, hindi ko napigilan. Lin Qiang, mahusay ka talagang umasta bilang tao. Kinuha mo ang pera ko para ibigay sa asawa mo. May hiya ka pa ba? Nasaan ang relo ko? Ibinenta ko ang relo sa isang nagbebenta sa palengke ng mga iligal na gamit sa halagang 50 yuan. Ibinayad ko ang pera sa pagpapa-ospital ni Hongmi. Regalo iyon ng isang mahalagang tao. Alam mo ba kung ilang zero ang halaga ng relong iyan? Alam mo ba kung magkano talaga ang relo na iyan? Serious? Simula ngayong araw. Tinatapos ko na ang relasyon ko sa iyo. Sige, ikaw na. Para lang sa isang relo. Sinaktan mo ang kuya mo. Nakalimutan mo bang siya ang kuya mo bago mo siya sinaktan? Tao, ako ang nagkamali. Huwag mo siyang sisihin. Huwag mo siyang sisihin. Kung may sasaktan ka, ako na lang. Manager Liu. Bakit kayo nandito? Dinalaw ko ang isang matandang kaibigan. Bakit ang sama ng kulay ng mukha ninyo? Sumakay ka. Dadalhin kita sa palengke ng mga multo. Ilabas mo ang talaan ng mga natanggap kagabi. Kuya. Kuya, maawa ka. Hindi ko alam. Ito ang gamit ninyo. Ang kutsilyong itinutusok sa likod ng mga mahal sa buhay. Mas malamig pa ito kaysa sa alon sa dagat. Mula ngayon, wala na akong paniniwala kaninuman. Salamat, Kuya Liu. Hindi na kailangang magsalita pa. Balang araw, siguradong susuklian ko ang kabutihan ninyo. Lalabas si Kuya para asikasuhin ang isang bagay. Manatili ka lang sa bahay. Kahit sino pa ang dumating, huwag mong bubuksan ang pinto. Huwag kang mag-alala, Kuya. Kahit sino pa ang dumating, hindi ako magbubukas. Boss. Noong nakaraan, tinutukan niya tayo ng pala. Pero ngayon, seryoso na talaga siya. Noong nakaraan, hindi tayo nakahanda. Ngayon, maglalakas loob pa ba ang batang iyon na galawin ako? Samantalahin ang pagkawala niya at saktan ang kapatid niyang babae. Bata. May utang sa akin ang kuya mo na 120 yuan. Ngayon ang takdang bayad. Ha! Hindi ko siya kayang talunin. Hindi mo rin ba kayang talunin? Hihi! Ay, hindi naman pangit ang hitsura niya. Hehe! Ang batang silintao na ito, ang yabang naman. Hindi ko man siya mapatay. Mapapatay ko naman ang kapatid niya. Takpan ang bibig ng batang ito. Si Xiaoyu, nakauwi na si kuya. Tingnan mo kung ano ang binili ni kuya para sa iyo. Iyong Ziu. Kumain ako ng lemon. Tigil. Bitawan ninyo ang boss namin. Subukan ninyong gumalaw at tingnan natin.
Boslin. Mali ako. Talagang mali ako. Nakikiusap ako, iligtas mo ang buhay ko. Ayos na, Xiao Yu. Huwag kang matakot. Nandito si kuya. Kuya. Boslin. Kaunting regalo ito mula kay Boss Zhu bilang paghingi ng tawad. Bumalik ka at sabihin mo kay Boss Zhu. Hindi pa tapos ang usaping ito. Inilabas ang asul na impormasyon. Isang malaking kabibe ang natagpuan sa ilalim ng paa ng host. May nakatagong dekalidad na perla sa loob. Napakataas ng halaga nito sa pamilihan. Sa dami ng taon ko sa industriyang ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang perlas. Lintao. Masyadong maliit ang baryo Baisha. Ang dragon na tulad mo ay dapat lumangoy sa mas malaking lawa. May sarili akong plano. Ako na ang tutulong sa iyo na maibenta ang perlas. Pero kailangan mong mangako sa akin. Ano man ang mangyari mula ngayon. Huwag kang matakot. Nasa likod mo ako. Ito ang pribado kong numero. Tawagan mo ako anumang oras. Hihe. Magkano kaya ang maibibenta sa bagay na ito? Mukhang malaking halaga ito. Yayaman na tayo. Saklolo. Saklolo, tulong. Doktor, kumusta ang kuya ko? May problema ba? Nasagip ang buhay niya. Pero hindi na maisasalba ang kanang binti niya. Umabot na ang impeksyon hanggang sa ugat ng hita. Kailangang putulin ito. Kung hindi, mamamatay siya. Lintao. Ikaw ang nagpahamak sa kuya ko. Kasalanan mong lahat ito. Sino kayo? Ano ang pakay ninyo? Ano ang gagawin ninyo? Li Hongmi, ikaw. Lintao, alam namin ang palihim mong pagbibenta ng mga perlas. Nasa kamay na namin ang ebidensya. Magbayad ka ng 100,000 para makalaya. Kung hindi, dito ka na lang mabubulok. Managinip ka. Matapang ka pa pala. Hintayin mong malagay ka sa kabaong bago ka umiyak. Chairman Lee. Napakalakas naman ng dating mo. Diyos ko. Ang dokumentong ito. Dokumento. Ito ang dokumentong kagagaling lang sa itaas. Isang huwarang programa para sa pagpapaunlad ng pangingisda. Si Lintao ang pangunahing katuwang namin. Lahat ng proyekto ay protektado. Ganyan kang walang silbi. Ayaw mo na bang magtrabaho? Hindi pagkakaunawaan lang ito. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito. Hindi pagkakaunawaan. Ang taong tulad mong ginagamit ang kapangyarihan para sa pansariling interes. Ay hindi karapat-dapat sa posisyong ito. Simula ngayon.
Tinanggal ka sa pwesto. Lumayas ka. Wala nang problema kay Lintao. Sumama ka sa akin. Salamat. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Ang sariling pagsisikap mo ang dapat mong pasalamatan. Kung wala kang halaga, hindi rin ako pupunta rito. Tandaan mo, kailangan mong palakasin ang sarili mo. Maging napakalakas para walang mangahas na galawin ka. Sus Mariosep. Hindi ito iyong kung ano-anong napapanood lang sa telebisyon. Nagpa siya na ang pamahalaang panlalawigan. Isasama ang Baryo Baisha sa nasasakupan ng county. Ito ang unang pilotong baryo para sa modernisasyon ng industriya ng pangingisda. Makakabit ang kuryente sa buong baryo sa loob ng 6 na buwan. Bilang pangunahing teknikal na eksperto ng kooperatiba, si Lintao ay susuportahan ng mga kumpanya mula sa kabisera ng lalawigan. Sila ang magbibigay ng kumpletong kagamitan at pagsasanay. Lahat ng ito ay biyayang dulot ni Lintao. Bata pa lang ako, alam ko nang may mararating ang batang ito. Kuya Tao. Makakakuha na ng kuryente ang baryo natin. Sa wakas. Ngayon pa lang talaga ako nagkaroon ng puhunan para makapagtatag ng sarili kong pundasyon. Pulang babala. Pulang babala. May laso ng blue-ringed octopus sa tubig ng balon. May nagpakawala ng makamandag na nilalang kagabi. Agarang itapon ang tubig. Blue-ringed octopus. Kayang mapatay ng isa nito ang 10 malalakas na lalaki. Sino ang napakalupit na gumawa nito? Kung nagamit ang balde ng tubig na ito kay Xiaoyu. Hindi na maisip ang magiging kapahamakan. Tiyo, alagaan mo muna si Xiaoyu ng ilang araw. Huwag kang mag-alala. Sa akin muna si Xiaoyu. Sisiguraduhin kong walang mangyayari sa kanya. Pulang babala. Sa gawing hulihan ng bangka, may hindi nakikilalang tao na papalapit. 15 metro ang layo. Natukoy ang banta mula sa sandata. Ikaw, Lin, ang dahilan kung bakit naputulan ng binti ang kuya ko. Ngayon, itutulak kita sa malakas na ikot ng tubig. Para kahit mga piraso ng buto mo, hindi na mayahon. Gusto mo akong patayin. Pero hindi mo alam na teritoryo ko ang dagat. Ulitin mo nga. Sino ang nagbigay sa iyo ng malinis na tubig para sa pugita? At ko. Ako si Li Hongmei, ang hipag mo. Sabi niya kapag napatay si Lin Xiaoyu. Tapos na si Lin Tao. Basta maibintang kay Lin Tao. Hindi siya natatakot na bugbugin ito hanggang mamatay. Bakit parang mas mapait ang gamot ngayon? Ha ha ha. Kuya Tao, si Li Hongmei mismo ang nagpahamak sa sarili niya. Nahuli na ang kuya mo. Sarili niya ang gumawa ng kapahamakan niya. Wala na siyang kawala. Taozi, ito ang bagong girlfriend ko. Aying, ito ang nakababatang kapatid ko. Kung ako ang tatanungin. Sobrang lugmok naman ng Baryo Baisha ninyo. Yehi, kahit may kuryente na, ganoon pa rin naman. Nasa kabisera ng lalawigan ang tiyuhin ko. Nagtira siya sa akin ng 2 bahay. Ang isa ay ipapaupa ko. At sa isa naman ako titira. Ibang-iba sa mga taga-bukid na kagaya ninyo. Hindi talaga maikukumpara. Nga pala, tungkol sa pagkakabit ng kuryente sa baryo ninyo. Tiyuhin ko ang nag-asikaso niyan sa pamamagitan ng kanyang mga kakilala. Narinig na ba ninyo ang pamilyang Xu sa kabisera ng lalawigan?
Pamilya ko iyon. Ay, kaya pala si Miss Chu ang tumulong. Pamilya Chu pala sila mula sa kabisera ng lalawigan. Kaya pala nagtutugma ang lahat. Talagang mahusay si Qiangzi. Nakakapit siya sa napakataas na puno. Naku, wala iyon. Swerte lang, ha ha ha. Sabi mo, ikaw ay taga-pamilyang Xu. Ako, walang kamag-anak na kagaya mo ang pamilya Xu sa kabisera. Dahil sa respeto ko kay Lin Tao ngayon, hindi na kita pagbibigyan ng kaso. Pero huwag ka nang muling magpapanggap gamit ang pangalan ng pamilya Xu. Pasensya na, hindi ko na ulitin. Kahit sa panaginip, hindi ko na iyon maiisip. Buong buhay kaming nagsindi ng lamparang digaas. Sa wakas, nakakita rin kami ng liwanag. Kuya, maliwanag na ang bahay natin. Napakaliwanag, mas maliwanag pa sa buwan. Simula ngayon, maliwanag na ang bahay natin araw-araw. Kapag mayaman na si Kuya, bibilhan kita ng mga ilaw para sa buong kalye. Kuya Tao, naghihintay sa iyo si Miss Su sa pasukan ng baryo. Sabi niya, may malaking negosyo raw kayong pag-usapan. Tingnan mo ang kontrata. Gusto kong mag-invest sa Baryo Baisha. At magtayo ng cold storage. Dadaan sa cold chain ang lahat ng produkto mo, diretso sa kabisera ng lalawigan. Bukod pa roon, gusto kong ikaw ang maging namamahala sa karagatang ito. Kasunduan. Sumang-ayon. Walang problema, pero may isa akong kondisyon. Ano ang kondisyon mo? Gusto kong isama sa trabaho ang buong baryo. Ang lahat ng gustong pumalaot. Ituturo ko sa kanila ang tamang teknik. At bibigyan ko sila ng garantisadong pinakamababang presyo. Basta't hindi sila tatamad-tamad. Sisiguraduhin kong makakakain ng karne ang bawat isa sa kanila. Malayo ang pananaw mo. Ang kinatatakot ko lang, baka may hindi kumilala sa kabutihan mo. Hinihiling ko lang ay malinis ang konsensya ko. Isara na natin ang kasunduan. Magsisimula bukas ang pagtatayo ng cold storage. Humanda kang makipag-ugnayan sa pangkat ng mga manggagawa. Sumunod ka kay Lin Tao, batang paslit. Huwag mo akong ipahiya. Huwag mo akong ipahiya. Huwag mo akong ipahiya. 2.57-357-50. 357. 53-250-357. 250-357. 2.53-250-357. 2.53-250. Umuunlad na ngayon ang buhay sa Baryo Taozi. Baka pwede ninyo akong bigyan ng trabaho. Kahit ano ay ayos lang. Kahit mahirap at nakakapagod, ayos lang sa akin. Magandang araw, Boss Lin. May mga pagkakamaling hindi kayang patawarin habang buhay. Ako ang nakatatandang kapatid ni Tao. Nangahas kayong galawin ako. Noon, ninakaw ninyo ang perang pangligtas sa buhay ng kapatid ko. Ngayon, may mukha pa kayong pumunta rito para humingi ng trabaho. Ang kapal talaga ng mukha ninyo. Kung hindi lang sana matigas ang puso ni Kuya Tao.
Matagal lang ng abuso ang ganitong mga tao. Iusog mo sa kaliwa ang refrigerator ng 2 pwesto. Isara ng mahigpit ang takip ng imbakan ng isda. Huwag mong hayaang pasukan ng hangin sa dagat. Boslin, nasa mga kamay mo na ang lahat ng di-kalidad na yamang dagat sa buong county. Nasa iyo na ang lahat ng ito. Simula pa lang ito, gagawin kong ang yamang dagat ng Baryo Baisha ay maibenta sa buong bansa. Regalo para sa pagbubukas ng negosyo. Salamat. Hindi ko bibigyan ang kumpas na ito. Tandaan mo, ang ugnayan natin ay pakikipagtulungan. Hindi ito utang na loob. Hindi mo kailanman kailangang magpasalamat ng labis sa sinuman. O magpakababa dahil sa utang na loob. Nakumpleto na ng host ang paunang pag-ipon ng kayamanan. Ganap nang nabuksan ang lahat ng pahintulot sa antas 2. Marami pang kayamanan sa malalim na dagat ang naghihintay na tuklasin ng host. Binabati kita. Nakapasok si Xiaoyu sa pinakamagandang universidad sa lungsod. Napakaganda ng mga marka niya. Kapag natapos na ang pagpapagawa ng binili kong bahay sa lungsod, susunduin ko ang buong pamilya ni Tito para doon na sila tumira. Lilith! Aalis na ngayon ang ating pangkat ng mga bangka. Ang unang hintuan natin ay hainan. Pagkatapos, magkakaroon pa ng ikalawa at ikatlong hintuan. Sa mga pamilihan ng yamang dagat sa lahat ng lungsod sa baybayin. Makikita ang mga produktong dagat ng Jinsha Fishery. Gagawin kong ang pangalang Baryo Baisha, na dati ay walang nakaririnig, isang hamak na baryo ng mga mangingisda, ay maging tatak na kilala sa buong bansa. Sa mga handang sumama sa akin, ako, si Lintao, ay hindi magpapabaya sa inyo. Sa mga gustong mamuhay ng payapa rito, titiyakin ng kooperatiba ang buwan ng hatchan sa kita. Simula ngayong araw, opisyal nang naglalayag ang Jinsha Fishery. Kuya Tao, umalis na tayo. Aalis na tayo. Kuya. Hihintayin kitang makabalik. Noong unang gabi matapos akong mabuhay muli. Ang hiling ko ay hindi paghihiganti. Ang hiling ko ay makakain si Xiaoyu ng karne araw-araw. Makatira siya sa pinakamagandang bahay. At hindi na siya muling makaranas ng kahit katiting na pang-aapi. Diyos ko! Ipinadala mo sa harap ko ang higanting lapu-lapu. Nasalo ko ito. Iniabot ni Xulingkian ang kumpas sa aking kamay. Nasalo ko rin ito. Ano man ang mga unos at kayamanang darating. Kakayanin kong saluhin ang lahat.